tayo maupo. At tayo po ay magsisimula na sa ating palambahan sa loob na bisita na nasa likod. May mga upuan pa po tayo sa harap. Kung wala po tayong katabi at talagyan po ito ng gamit, pwede po natin ilaba muna para may mga maupuan po ang mga bisita. Magsisimula na po tayo. Kamusta po tayo lahat? Merry Christmas po! Araw naman yun na bago Paskahan. Dapat lang, no? Dahil Christmas na. Nandito tayo to celebrate yung kapanganakan ni Cristo. At nagagalak ako bilang praise and worship leader na praise and worship tayo na magkasama ang batasan at ang Donna Carmen. So palakpakan natin ang Panginoon sa So bago tayo magsimula sa ating palambahan, inaanyayahan ko lahat na tayo po ay pumikit muna at ating iyo pa ating mga ulot. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang kay ganda na binigay niyo sa amin. Salamat sa araw, sa malamig na simoy ng hangin, Father God, na pinaparanas mo sa amin ngayong umaga. Salamat sa pasensya ng bawat isa na nandito sa iyong simbahan, Father God, na handang magpuri, na handang magbigay ng kagalakan at kadakilaan sa iyong pangalan, Father God. Alam mo kung sino kami ngayong umaga ito, Father God. Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa, Father God. Tunay nga po na ikaw ang nag-iisang Diyos na dakila sa lahat. Dakila ka sa aming mga problema. Dakila ka sa ibang Diyos na meron ng iba, Father. Dakila ka dahil ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, Father God. Matatapos ang 2025, Father God, na punong-puno ang puso namin ng pasasalamat, Father. Salamat sa lahat ng blessings na binigay mo sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, Father God. Hindi nagkulang ang iyong mga grace. Hindi ito nagkulang, Father God. Ito ay sapat. At nagagalang ang aming mga puso, Father God. Salamat din, Father, sa mga problema, sa mga challenges na hinayaan mong maranasan namin. Through this, Father God, na-test kung gaano ka namin kakailangan, na-test kung gaano namin kailangan maging dependent sa iyo, Father God. Humingi ng kalakasan, humingi ng gabay, humingi ng wisdom sa iyo, Father God, sa mga bagay na ginagawa namin, mga bagay na kailangan namin pagdesisyonan. And sa susunod na taon, pinapanalangin namin na patuloy mo kaming samahan, Father. Huwag kang mapagod sa kakatulong sa amin, kakariman. Tulungan mo ang aming puso, Father, na ikaw palagi ang hanapin. Gawin mo kami gutom sa iyong salita, Father God, sa pang-araw-araw. May mga panalangin kami na lagi namin sinasabi, Father God. Turuan mo na hanapin yung sagot sa iyong salita, Father. I-remind mo ang bawat isa. Despite our busy schedules, sa trabaho, sa eskwela, Father God, turuan mo ang aming puso na hanapin ka sa araw. Tunay nga na ikaw ang nag-iisang Diyos na aming sasambahin, na aming pupulin.
Ngayong umaga, Father God, ibinababali namin ang aming sarili. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin na hindi niyo nagustuhan, Father. Magtatapos ang 2025 na hindi kami perfecto, pero meron kaming perfectong Diyos na handa magpatawad sa amin, Father. Baguhin mo ang aming puso para sa susunod na taon. Turuan mo kami na mas maging mabuti pang Kristiyano, Father. Hindi lang sa loob ng simbahan. Tulungan mo kami na mas mapakita ang iyong characteristics, Father, sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, Father. Hindi namin ito kayang gawin nang wala ka. Muli nagpapasalamat ako sa buhay na meron kami ngayon. Salamat dahil pinagaling mo kami sa mga sakit na naranasan namin itong nakaraang taon, Father. Pinapanalangin ko na ipatong mo iyong kamay sa mga kapatiran pa na may iniindang sakit ngayon, Father. Ikaw ang magpagaling sa kanila, ikaw ang magdilom ng mga kapansanan, ikaw ang magpagaling at magdilom sa mga sugat namin, Father. Hindi lang physically, but also emotionally, Father. Ikaw ang aming lunas sa aming mga sakit, Father. Ngayong umaga, i-celebrate namin ang dakila mong pangalan, Father. I-ready mo ang aming puso sa nagbibigay ng kadakilaan sa iyong pangalan sa pamamagitan ng mga awitin, ng aming mga palakpak, ng aming mga boses, Father. Buksan mo ang aming puso at isipan sa pagkinig ng iyong salita rin mamaya, Father. Alisin mo ang gumugulo sa aming mga isipan ngayon. Patulungan mo ang bawat isa na mag-focus lang sa pagbibigay ng papuri sa iyo, Father. Ikaw ang dakilang Diyos na aming sasambahin sa araw-araw. Muli, salamat, Father God. This is all we ask. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Sabi po dito, sa ating pagsamba ngayong umaga, ating alalahanin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Siya ang ating buhay na pag-asa, ang kagalakang hindi matitinag, at ang ganap na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ano man ang ating pinagdaraanan, siya ay tapat at laging nariyan. Ngayong umaga, ating ipagdiwang at bigyang pugay ang kanyang pangalan. Tumayo po tayong lahat at ating awitan ng ating Diyos. Ating ipalakpak ang ating mga kapatid. Thank you.
chapter 150 verse 6, ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. Amen? Habang tayo ay may buhay, may dahilan tayo para magpuri sa Panginoon. Kaya dapat bigay natin siya ng papuri, bigay natin ng pasasalamat ang kanyang dakilang pangalan. Amen? Patuloy natin sa awitan. Ating palakpak at ating kamay. Sa
kung paano naman magbigay ng paguri ang mga Sunday school. No? So, umupo muna tayo. Tinatawag ko po ang grupo ni Tito. Tira.
para po sa ating community. Manalangin po tayo. Yes, Lord God, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka natin ang tunay na ikaw ang Emmanuel, you are with us. Sabi po sa Isaiah 9, verses 6 and 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Almighty God Father, hallelujah. You are holy, and your glory surrounds the earth. You are the King of all kings and the Lord of all lords. Jesus, you are the reason of our celebration today. And because of you, we have hope, we have peace, joy, and love. God, we come to you because we believe in you and we trust in you. Thank you for your sustaining grace and restoring our strength to fulfill our commitment in different church ministries. Thank you for providing workers for your ministry, praise and worship, Sunday school, prayer leaders, preachers, church planting and visitation and discipleship. And we pray, O God, that you strengthen us, your church, to evangelize more and to fulfill the Great Commission. Help us carry our cross, walk in spirit, run away from the temptations, and always love our neighbors. Father God, currently we are in leadership crisis. Despite having 2 nominated deacons for election next year, our faith will not waver and we will continue trusting you. We believe that you will raise volunteers to help on different church tasks. We will not worry, for you are our good shepherd. You will provide workers, and we will be united in Jesus to fulfill what needs to be prioritized. Fill us with all joy and peace as we trust in you, so that we may overflow with hope, with the power of the Holy Spirit to give it to others. We also remember our mission partners. Be with them in this season, refresh their faith, and restore their strength. May they have a blessed Christmas with their families and communities. And Father God, as we celebrate this season, help us to focus our eyes on Jesus, reflecting and remembering the goodness of God in our individual lives and as a church. We pray, O God, that you restore broken relationships, remove any bitterness in our hearts, heal the sick, encourage the discouraged, and help us to forgive. And this nation, O Lord, we pray to you as well. This is yours. One day every knee will bow before you and fear you. We believe that you will bring justice on all the corruptions and wickedness. We trust that your love will that you love and will always remember the poor, the widows, and the orphans. Soon, Father, Jesus Christ will come again, and we will be with the Lord forever. These are all our prayers in the most precious and powerful name of Jesus. Amen. Sa mundong puno ng alalahanin at problema, may isang Diyos na nagbibigay ng tunay kapayapaan
at kahinahunan sa atin. Walang iba kundi ito'y si Heso Kristo, ang dakila at tapat sa atin. Sa ating patuloy na pagsamba, hayaan nating punuin niya ang ating puso ng kanyang kapayapaan at ng kanyang pag-ibig. Tumayo po tayo lahat at patuloy natin awitan ang ating Panginoon.
Manalangin po tayo. Panginoon, tunay nga na ikaw ang nag-iisang dakilang Diyos na aming kilala. At ikaw ang nag-iisang Diyos na aming sasambahin, na aming pupurihin, na aming dadakilahin. Hanggang meron kaming hangin na ibinumuga, Father God. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Tulungan mo kaming gamitin ito ng tama, Father God, sa pagbibigay ng papuri, pabalik sa iyong pangalan, Father God. Ikaw lamang, Father, ang aming kailangan. Ikaw ang aming kapahingahan. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming kaligayahan, Father God. Ikaw ang aming takbuhan. Salamat, Father God, sa pag-ibig mo sa amin. Panginoon, ngayong umaga, muli pinapanalangin ko, ihanda mo ang aming sarili. Buksan mo ang aming puso at isipan sa pakikinig na iyong salita. Ihanda mo po ang iyong mensahero ngayong umaga. Gamitin mo siya, Father God. Pangunahan mo siya sa bawat salitang na iyong babanggitin, Father God. And we're all doing this hindi para sa ibang tao, kundi to glorify you. Holy Father God, we praise you, we love you, we glorify your name. This all we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ulit natin para ngayon. At mawala po tayo. Magandang umaga sa lahat. Yung mga nakatayo sa labas, may ilang upuan dito sa harapan. Pwede kayong lumipat. Ano po? Pasko, kaya madami nakapula. Ilan ba naka-green ngayon? Mukhang ilan lang kami na naka-green. Ano ba ang mga kulay ng Pasko? Gold? Gold. Magandang umaga sa mga kapitbahay dito sa Congress Park. Mga magulang ng ilan sa mga bata na nagsayaw kanina. Hindi ko makita yung nasa pinakalikod kasi ay yung sinag ng araw. Itong nakaraang linggo, meron po tayong series sa mga mensahe. At ito ay tungkol sa Miracle of Christmas. Ang himala ng Pasko. At ngayong linggong ito, ang specific na titingnan natin ay yung himala ng mensahe ng Pasko. At maganda na tingnan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng salitang himala. Ano po? I'm sure na marami sa atin ang familiar doon sa salitang himala. Pero kung minsan, yung definition natin pwedeng medyo iba-iba. Pero para maging pare-pareho at ma-appreciate ang ilan sa mga punto mamaya na pag-uusapan natin, maganda na tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng isang himala. Yung pagmensahe ng Panginoon sa atin ay mula sa umpisa pa, mula nung creation pa lang, ay pinapaalam niya na sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At yung mensahe na yon ay pinaparating niya sa atin sa iba't ibang paraan. Patriel, ano ba yung ways na sinabi ni Kuya Lem sa'yo na mahal ka niya?
Ha? Siya yung nagluluto ng agahan. Minsan ay pwede yun, di ba? Ang mensahe ng ating pagmamahal sa isang tao can be in the form of actions, in the form of service. Pwede rin naman na salita mismo, no? Na sasabihin mo ay anyo nga sa'yo. Hindi pala yun, no? Ano nga ba? Pagka-Korean, ano nga ba? Ha? Sarangi, kita nyo na. Ang dami ditong nanonood ng Korean. Pwede rin naman na it might be in the form of touch. Somebody who is not feeling well, lapitan mo lang, company, malungkot, kailangan niya lang ng katabi, maski na hindi mo kausapin, basta may kasama. At ang Diyos ay ganun din naman sa atin. Mula pa nung time ng creation, ay marami ng kaparaanan na ipinapaalam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. May awit kanina na ang sabi, ang mensahe ng Pasko ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At totoo naman yan, di ba? Ang mensahe ng Pasko ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang text na titingnan natin ay tungkol sa mensahe ng Diyos na nakapaloob sa Hebrews 1-2. At yung titingnan natin ay yung kanyang persistence, no? Sa pagpapaalam sa atin ng nais niya, pagpapakilala sa atin kung sino siya, at pagpapaalam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Ang Hebrews ay yun lang 1-2 ang titingnan natin doon sa aklat na to. Isinulat itong aklat ng Hebrews para sa mga mananampalatayang Hudyo na lumaki at nagising sa pananambahan na merong mga set ng gagawin, no? Merong mga i-observe na rules and regulations. Pero nabago ang lahat ng yon nung nakilala nila si Jesus. Nalaman nila na ang daan sa Ama ay sa pamamagitan ng biyaya mismo ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Yung title, no, nung pinaka-theme for December ay The Miracle of Christmas. Ano nga ba yung himala na nangyari nitong Pasko? At maganda na tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng himala. Nag-Google ako pero in English, tinagalog ko na lang, sana tama yung aking pag-translate. Ano ang himala? Ang sabi, ang himala ay isang pambihirang pangyayari. So it's not regular, unusual. Na-translate ko, straightforward na nga ito. No? Ito ay kinakasangkutan ng direktang pagkilos ng Diyos na higit pa sa mga likas na batas ng universe. Ibig sabihin, it's something that halimbawa, mayroong miracle na nangyari na yung araw ay tumigil. Diba? Ang araw ay sumisikat mula sa silangan, nagsaset, no? Sa west. Pero may time sa kwento sa Biblia, tumigil ito. Hindi siya gumagalaw. That's unusual, no? Kaya yon ay tinatrato natin na isang himala. Di ko alam dito sa atin kung meron kayong natatandaan na bahagi ng buhay ninyo na masasabi ninyo na kayo ay nakaranas ng isang himala. Pero ang Pasko, mga kapatid, ay isang himala. At yan yung tututukan natin ngayong araw na ito. Bago natin basahin itong mga talata na titingnan natin, manalangin po tayo.
Panginoon, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin at sa iba't ibang kaparaanan ay pinaparating mo ito sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang Pasko, ang ultimate na pagsasabi mo sa amin, pagpaparamdam mo sa amin, pagpapakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. At sana, Panginoon, ay talagang ma-appreciate namin ito na may Pasko dahil Diyos Ama, ibinigay mo ang iyong anak sa amin. Panginoong Yesus, ikaw ay nagkatawang tao. Isinilang bilang isang sanggol, kaya may Pasko. At ginawa mo yan dahil mahal mo kami. Pahintulutan mo, Panginoon, na sa loob ng ilang minuto, makita namin ang mensahe mo ng pagmamahal sa amin. Maitatak yon sa isipan at sa puso namin. At ito ay maibalik namin sa iyo sa pamamagitan din ng pagbabalik nito, pag-extend nito sa aming kapamilya, sa aming kapitbahay, sa aming mga kaibigan at kaopisina, sa mga taong dinadala mo sa buhay namin. In Jesus' name, amen. Sabi po ng Hebrews, verses 1 to 2, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ito pong aklat ng Hebrews, nabanggit ko na kanina, ay isinulat para sa mga mananampalatayang Hudyo na nakakaranas ng discouragement, nakakaranas ng persecution sa panahon na yon. At ang nais ng may akda nitong Hebrews ay sabihin, iparating sa mga Hebrews na ang Diyos na ngayong inyong sinasamba sa paraan na nais niya ay ang ultimate na Diyos, ang ultimate na prophet, at ang daan, ang pamamaraan ng pagsamba at ng pagtanggap ng biyaya ay yung paraan na nais ng Diyos. At dito sa mga pambungad na salita, ipinapaalala ng mayakda sa mga Hudyo at sa ating panahon na ito, na ang Diyos noon pa ay may nais na sabihin sa atin at ginagawa niya ito sa iba't ibang kaparaanan. Kamakailan lang po ay nasa barko ako ng 8 araw. At naglayag kami mula sa Cebu, sumakay kami ng barko, naglayag papunta ng Sulu Sea, palabas ng Celebes, southern part ng Pilipinas, at lumabas papunta ng Pacific Ocean. Ang lawak ng ating karagatan. At habang binabaybay namin yung malapit sa lupa, yung may nakikita ka ng mga bundok, isa ito sa mga litrato na aking kinuha gamit ang aking cellphone. Ang nakita ko, ang dami sa aking mga kasamahan, Pilipino at mga Amerikano, yung naglabasan at kumukuha ng larawan. Ang bundok na ito ay ang Mount Apo sa Davao. Isa siyang bulkan. At kung tayo'y naglilibot, hindi ba, namamangha tayo sa ating mga nakikita sa kapaligiran. Pwedeng halaman, yung bulaklak, at natutuwa tayo. But God created all of those things so that when we see the beauty of the landscape, yung ganda ng alapaap, ganda ng dagat, ganda ng bulaklak, ay mamangha tayo
At maisip natin, hindi pwedeng ang mga ito ay nabuo ng basta-basta lamang. Kundi maisip natin na merong isang manlilikha na gumawa ng lahat ng ito. Ang mga nilikha ng Diyos ay isang paraan ng komunikasyon ng Diyos sa atin na merong manlilikha who is very creative and who wants His creation to appreciate the other creations, but most of all, to appreciate the Creator. Ang sabi po sa Romans 1:20, ever since God created the world, His invisible qualities, both His eternal power and His divine nature, have been clearly seen. They are perceived in the things that God has made. Kahit niyan mga kapatid, ang sabi dito, His eternal power, His divine nature can be clearly seen and perceived in the things He created. So mula pa nung creation hanggang sa ngayon, lahat ng creation na yon, nais ng Diyos na makita natin siya. Ang sabi pa dito, so those people have no excuses. Sa aklat ng Romans ay tinutuligsa ni Apostol Pablo ang mga taong eto na nga, obvious na nga na may creator, pero dinideny pa rin nila na may creator. Pagpatuloy natin, ang sabi, they know God, but they do not give Him the honor that belongs to Him, nor do they thank Him. Instead of worshiping the immortal God, they worship images made to look like mortals or birds or animals or reptiles. At nangyayari ito sa panahon natin maski sa ngayon. Ang sinasamba ay yung nilikha at hindi yung manlilikha. Pero ang nais ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, malaman natin una na may manlilikha. Bakit? Upang tayo sa Kanya ay magpasailalim at siya ay sambahin. For someone to create all the things na nakikita natin, ma-realize natin, oh, ang powerful niya. Grabe siya. Makita natin yung ganda, oh, He is so creative. At ma-realize natin na yung mga kailangan natin through His creation, pinoprovide niya. Pupunta tayo sa Kanyang harapan na may pagpapasalamat. Sa Acts 17, ang sabi, from one person, God made all nations who live on earth, and He decided when and where every nation would be. One person, yan ay si Adam, pero hindi naman makakapag-multiply kung walang partner si Adam, so andyan si Eve. Verse 27, God has done all this so that we will look for Him, and reach out and find Him. Hindi siya malayo. And He gives us the power to live, to move, and to be who we are. We are His children, just as some of your poets have said. Nakapag-gardening ako kahapon, after 2 weeks na wala masyadong intense na physical activity. Kahapon ng hapon nagrereklamo. Nagsasabi ako kay Oxy, masakit itong, Doc Lea? At anong muscle ito? O whatever. Itong muscle dito sa likuran ko dito, mukhang na-overextend, masakit siya. Yung talata, sinasabi niya na ang Diyos ang nag-aalaw sa atin na tayo ay makakilos. Ang Diyos ang nag-aalaw sa atin na gumising tayo sa umaga. Ang Diyos ang nag-aalaw na ma-enjoy natin yung pagkain na kinakain natin. May panlasa tayo. Sino dito ang na-COVID nung COVID times? Sino dito ang nawalan ng panlasa nung sila ay na-COVID? Hindi maganda, di ba, na kumakain ka, hindi mo nalalasahan ang iyong panlasa. Kaya dapat mga kapatid, ipinapagpasalamat natin yun lagi.
Pinapagpasalamat natin na ang Diyos, He allows us to wake up in the morning. He allows us to be able to taste the food that we're eating. He's giving us the strength so that we can work para makarga natin ng mga bata, magabayan sila. At ang gusto ng Diyos, no, sa kanyang mga nilikha, hanapin natin siya, magpailalim tayo sa Kanya, sambahin siya upang tayo ay maging bahagi ng Kanyang pamilya. Yun po yung sinasabi doon sa Romans na binasa natin kanina. Nangusap ang Diyos sa Garden of Eden kay Adam at kay Eve, no, sa creation. At pinapangalan ng Panginoon kay Adam yung lahat ng creation. No, si Adam ang nagbigay ng mga pangalan sa hayop. God provided for all of their needs doon sa Garden of Eden. At nakipag-usap ang Diyos, no, kay Adam and Eve. Pinadama niya yung kanyang pangangalaga, yung kanyang pagmamahal before and after nung magkasala si Adan at si Eva. Before and after. Nagkasala si Adan at Eva, pero anong ginawa ng Diyos? Binihisan pa rin sila. No? Binihisan pa rin sila ng Diyos. Bilang parusa doon sa kay Satanas na nag-tempt kay Eva, ito yung sabi ng Diyos kay Satanas: "Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Maraming komentarista ang nagsasabi na ito yung pinakaunang declaration ng plano ng Diyos ng kaligtasan para sa tao mula sa siguradong kapahamakan dahil sa kasalanan. Yung pong sinasabi dito bale ay yung binhi, siya si Kristo, no, na ilalalang ng isang babae. At ito ang papatay doon kay Satanas. Pero si Satanas laging gaganti at gaganti. No? Yung may mensahe din ng Diyos na pinarating na sa Israelites, wala pang Israel noon dahil ito ay kay Abraham. At sa pamamagitan ni Abraham ay magkakaroon ng maraming bayan. No, ito ay nakapaloob sa Genesis 12:3. Kausap ng Diyos dito ay si Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, "Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Mula sa lipi ni Abraham, no, nabuo ang bayan ng Israel. At nung natatag na ang bayan ng Israel, yung pangalawang hari ng Israel ay si Haring David. At mula sa linya ni Haring David ay doon nanggaling ang mga magulang ni Maria at ni Jose na naging mga magulang ni Jesus sa mundo. Sa mga talatang ito, ipinapasabi ng Diyos na mula sa linya ni Abraham ay magkakaroon ng blessing sa lahat ng mga bansa. At ang blessing na yan para sa lahat ng mga bansa ay ang Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay hindi exclusive para sa mga Israelites. Si Jesus ay Diyos ng lahat at para sa lahat.
bahagi ng mensahe ng Diyos sa Israelites nung sila ay napalaya mula sa Ehipto, no? Ang sabi ng Diyos sa kanila, pinaka message dito, I will be your God and you will be my people. Paano mangyayari yon? Ang sabi dito sa Exodus 19:5, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Nais ng Diyos na ang Israelites ay magpasailalim sa Kanya upang kanilang matama yung Kanyang pag-iingat at biyaya. Makita natin sa history ng Israel, may iba't ibang kaparaanan ng Diyos ng pagpapahatid ng Kanyang mensahe sa kanila. Pero yung pinaka-core ng mensahe, mahal ko kayo, nais ko kayong pangalagaan. Nangusap ang Diyos kay Elijah, kung natatandaan ninyo, sa pamamaraan ng mahinay na boses, parang pabulong, kay Isaiah, sa pamamagitan ng vision sa templo, kay Hosea, sa pamamagitan mismo ng family circumstances niya, kay Amos gamit ang basket ng prutas, kay Jeremiah sa pamamagitan ng magpapalayok at yung kanyang tinatrabahong putik. Sa Jeremiah, ang sabi ng Diyos, mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan, obey me and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you. Ang mensaheng ito sa Israelites ay mensahe pa rin na relevant sa atin hanggang sa ngayon. Isipin ninyo na ang salitang ito ay direkta sa bawat isa sa atin. Obey me, ang sabi ng Panginoon, and I will be your God. You will be my people. Walk in all the ways I command you. Ito yung pangako, that it may go well with you. Nais ng Diyos na magpasailalim tayo sa Kanya upang ating matama ang Kanyang pag-iingat at biyaya. Nangusap ang Diyos sa Kanyang mga propeta at bayan sa pamamagitan ng pangitain at panaginip, sa pamamagitan ng mga anghel, sa pamamagitan ng isang asno, sa pamamagitan ng mga simbolo, natural events at iba pa. Nangusap siya sa Ur, sa Kanaan, sa Ehipto, sa Babylon. Nangusap ang Diyos sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, upang makilala at kilalanin siya ng sangkatauhan, upang siya ay sambahin. Nangusap ang Diyos, no? Kay Isaiah, kay Micah, upang ipaalam na wala, no? Ano ang nangyari? Nawala din sa connection. Meron na. Okay. So, para maipaalam sa Israel na may darating na isang Mesiyas, may isisilang na Jesus, meron siyang mga propeta na 400 years before the birth of Christ ay ipinaalam na may Jesus na isisilang. Ang isa sa mga propeta na kanyang kinausap ay si Isaiah. Ang isa ay si Micah, at sila yung mga naghayag sa Israel ng kung ano ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Nangusap ang Diyos sa iba't ibang paraan
sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, upang siya ay makilala ng tao at upang ipaalam ang kanyang kalooban. At yung mga salita ng Diyos ay pinarating sa pamamagitan ng propeta na pinagsama-sama. Yun yung bumubuo ng tinatawag natin ngayon na Old Testament. Yung kalahati, no, ng Biblia. Old Testament times. Pero hindi tumigil doon, ano? Patuloy ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Nung Old Testament times, no? Pira-piraso, hindi kumpleto, yung pagsasalarawan ng Diyos tungkol sa Kanya at yung pagsasabi sa tao kung ano yung Kanyang plano para sa kaligtasan. Pero ang malinaw sa lahat ng salita niya doon sa Old Testament, malinaw na tinatawag niya ang tao para siya ay kanilang pagkatiwalaan. Sabi po sa Deuteronomy, there are some things that the Lord our God has kept secret, but He has revealed this law, and we, our descendants, are to obey it forever. Ang malinaw dito, hindi man natin nalalaman ang lahat, pero sa malinaw na mga utos ng Diyos, ang nais niya ay sundin natin ito. Pero may himalang nangyari 400 years after nung lahat ng prophecies. May Jesus na ipinanganak. At ang sabi dito sa Hebrews 1 verse 2, ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Dahil merong anak na ipinadala, meron tayong ipinagdiriwang na Pasko. At ang Pasko ay mensahe ng Diyos tungkol sa kaligtasan natin, no? Si Jesus ay isinilang na siya mismo ang kaligtasan ng tao mula sa kaparusahan ng kasalanan. Masasabi natin na ang himala ng mensahe ng Pasko ay yung pagkakatawang tao ng katuparan ng kaligtasan ng tao. Dahil dati message in the form of words, pero dahil sa Pasko, nung isinilang si Jesus, yun mismong magdadala ng kaligtasan ay nagkatawang tao. And that is something unusual, na ang Diyos ay magkakatawang tao. Sabi ng verse 2 na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Jesus. Nagpakilala ang Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga turo at buhay ni Jesus. Ngunit, higit pa dito sa pamamagitan ni Jesus ay direktang nagpakilala ang Diyos sa sangkatauhan. Sasabi natin na ang himala ng mensahe ng Pasko ay ang direktang pakikipag-usap ng Diyos sa tao. May ilang instances sa Old Testament na nangusap ang Diyos direkta sa tao. Pero nang isinilang si Jesus sa pamamagitan ni Jesus, siya mismo ay nagsasalita, Diyos na nagkatawang tao, nagsasalita direkta sa tao. At yan ay isang himala. Ang sabi ni Jesus tungkol sa Kanya mismo, ako at ang Ama ay isa. Kaya kung ano ang sinabi ni Jesus ay ang sinasabi din ng Diyos Ama. At sinasabi din nga niya na wala siyang ginagawa na hindi pinapagawa ng Diyos Ama sa Kanya. Wala siyang sinasabi na hindi pinapasabi ng Diyos Ama sa Kanya. John 14:7, kung ako'y kilala ninyo, kung talagang ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama.
Nagpakilala ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Makikita ang kanyang facial expressions, maririnig yung pagbabago sa intonation ng kanyang boses, mararanasan mismo yung care through Christ, at yon ay mga paraan ng pagpapakilala ng Diyos, direktang pagpapakilala ng Diyos sa tao. Ang himala ng mensahe ng Pasko ay ang lubos at ganap na pagpapakilala ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Sabi po sa John 14:6, no? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang nagsasabi nito. Si Jesus yung nagsasalita. Tanong sa atin, paano tayo makakapanumbalik sa Diyos Ama? Ang sagot ay narito. Ang sagot sa pamamagitan ni Jesus. Nahiwalay ang tao sa Diyos Ama dahil sa kasalanan. Ngunit ang ibinigay na paraan ng Diyos upang makapanumbalik ang tao sa Diyos Ama sa malapit na relasyon ay sa pamamagitan ni Jesus. Ang himala ng Pasko ay malinaw, ay ang malinaw na mensahe sa paraan ng kaligtasan ng tao. At isa itong pribilehyo sa mga yung contemporary ni Jesus. Isa din itong pribilehyo maski sa atin sa ngayon. Kasi ang lahat ng, hindi lahat, marami sa sinabi ni Jesus ay naisulat upang ating mabasa at malaman kung ano mismo ang mga sinabi ni Jesus. Sabi po sa Romans 16:25, praise God. He can make you strong by means of my good news, which is the message about Jesus Christ. Naka-highlight, for ages and ages this message was kept secret. But now at last, it has been told. Ano ang mensahe na yon? Na ang mensahe ng paraan ng kaligtasan sa siguradong kapahamakan dahil sa kasalanan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Tuloy natin, the eternal God commanded His prophets to write about the good news so that all nations would obey and have faith. And now, because of Jesus Christ, we can praise the only wise God forever. Amen. Ang himala ng mensahe ng Pasko ay ang malinaw na mensahe tungkol sa paraan ng kaligtasan ng tao. At huwag natin kakalimutan yon. Ang naiisip lamang natin kung Pasko ay may sanggol na Jesus na isinilang, pero ang sanggol na yon ay lumaki at nung siya ay adult na, ibinigay niya ang kanyang sarili, nagpapako sa krus upang maging kabayaran sa kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Ang mga taong nakipag-interact kay Jesus nung time mismo ni Jesus ay marami sa kanila yung nabago ang buhay. At yung mga pagbabago sa buhay na yon ay masasabi nating himala. Sino-sino ang ilan yung mga examples? Siguro natandaan ng ilan sa inyo, si Zaccheo. Si Zaccheo ay isang tax collector. Nandaraya siya, no? Para maparami yung kanyang collection. Pero nung na-meet niya si Jesus, pumunta sa bahay niya at narinig niya ang mensahe ni Jesus. Tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. At ang sabi ng kwento, at yung buong sambahayan ni Zaccheo ay naligtas. Yun ay isang himala. Hindi lamang si Zaccheo, yung babaeng Samaritana na na-meet ni Jesus sa balon, yung lalaking pinanganak na bulag, yung si Mary Magdalene who was possessed with so much bad spirit, yung lalaki sa sementeryo na sinapian ng legion ang description, no, ng mga masasamang espiritu,
Yung magnanakaw sa krus na naligtas dahil kinilala niya si Jesus bilang Diyos. After na nung mamatay si Jesus, marami pa ding mga nakatala sa Biblia na mga buhay na nabago. Ang ilan dito, yung mga disipulo ni Jesus, na mga dati ay mga takot, no? Sila ay mga payak, mga simpleng tao, pero naging mga spokesperson ni Jesus. Naging matatapang sila. Nabago sila dahil eventually ay nakilala nila ng lubos si Jesus bilang isang Diyos. Si Pablo, na dati ay umuusig sa mga mananampalataya, nagpapapatay sa mga mananampalataya, nagkaroon siya ng encounter with Christ, nabago ang buhay niya, at siya na ngayon yung naging disipulo, no, para sa mga Hentil o sa mga non-Hebrews. Si Philemon at si Onesimus, nasa aklat ito ng Philemon, maganda na mabasa nyo. Si Philemon, yung master, si Onesimus ay slave owner. Pareho silang nabago, no, dahil nakilala nila si Jesus sa pamamagitan ng mga testimony at mga salita na inihatid ni Apostol Pablo sa kanila. Yung Philippian jailer, nakakulong si Silas at si Paul, lumindol. Ang akala niya ay nakatakas na itong si Paul at si Silas. Magpapakamatay na siya at nagpakita sa kanya si Paul at si Silas, nandito pa kami. Ang sabi niya, ang sabi ni Paul, in-invite ng jailer si Paul at si Silas sa kanyang bahay, at ang buong kabahayan ng jailer kasama siya ay naligtas. Ang lahat nun, mga pagbabago sa buhay, ay mga himala. Sa panahon natin ay nangyayari pa rin yun, no? Isang mensahe ng Pasko ay yung pagpapanibago sa buhay ng mga tao. Nangyayari yon hanggang sa ngayon. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Marami sa mga kalalakihan ang pinagdasal ng kanilang mga may bahay ng napakatagal upang sila ay tumanggap kay Kristo, upang sila ay mabago. Marami akong kakilala sa iglesia na ito na nag-struggle sa pag-inom, nag-struggle sa sigarilyo, at sa iba pang bisyo. Pero nakilala nila si Jesus, na bago ang buhay nila. At marami sa atin dito ang maaaring magpatotoo na nung nakilala si Jesus ay nagkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa buhay. Yan ay isang himala ng mensahe ng Pasko na natanggap na ng marami sa atin. Ang benefit natin, ang lahat ng patotoo nung mga New Testament times ay naisulat din. Merong Old Testament times, may New Testament times na itala, no? Ang maraming kwento tungkol kay Jesus, yung maraming karanasan ng mga tao kay Jesus. At ang mga naisulat na yon, ang sabi, ito ay inspired by God. Ang sabi po sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawin. Maraming instances sa buhay natin, ang tanong natin, ano yung gagawin ko? Ano yung tama? Ang sabi dito sa 2 Timothy, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid
na pamumuhay. Sinadya ko na yung litrato ng Biblia na nandito ay napuno ng alikabok at may nagsulat, basahin mo ako. Read me. Sa aking patotoo, ito ay katulad nito. May nagtanong sa akin, Brad, nagbabasa ka ba ng Biblia? No, unang tanong, may Bible ka ba? Ang sagot ko ay marami po sa bahay. Pero yung sumunod na tanong, binabasa mo ba yung Biblia? No, nakakahiya. Pero yun yung totoo. Hindi ko man binabasa yung Biblia. Mga kapatid, may mga Biblia in different forms. Meron sa cellphone, merong hard copy. Basahin natin dahil ito ay kapaki-pakinabang upang maging gabay natin sa ating buhay. Sabi sa 1:20, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang verse 31 ay totoong-totoo sa buhay ko. Tinanggap ko si Jesus dahil binasa ko ang Biblia. Pero maraming salamat sa taong ginamit niya na nag-udyok sa akin upang basahin ko ang Biblia. I appeal to you, mga kapatid, basahin nyo ang Biblia. Kung wala kayong Biblia, mamaya, no, lumapit kayo, maski sa akin, lapitan nyo ako, o lumapit kayo sa isa sa mga council member at bibigyan namin kayo ng Biblia. Pero basahin nyo. Sa verse 29, the same chapter ng John, no? May nagtanong, meron kasing disipulo si Jesus na nagda-doubt siya kung talaga nga bang nabuhay si Jesus. At ang sabi niya, dun sa kanyang mga kasamaang disipulo, hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mata, hindi ko nahahawakan si Jesus, hindi ako maniniwalang nabuhay siya. Si Jesus ang nagsasalita dito sa verse 29, naka-address kay Doubting Thomas. At pwede rin naka-address sa atin kung may mga doubts tayo na sa mga nakasulat sa Biblia. May Diyos nga ba? May Jesus nga ba? Kapag tinanggap ko nga ba si Jesus sa buhay ko, mababago ang buhay ko? Ang hirap-hirap na ng buhay ko, gusto ni Jesus na wag kong ipagpatuloy yung hanap buhay ko na hindi naman marangal. Totoo nga ba that Christ will take care of me? Ang sabi ni Jesus para sa lahat sa atin, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Maraming pangako ang Panginoong Jesus. Maraming pangako ang Diyos Ama na nakasulat sa Biblia. I-claim natin ang mga pangakong yan. Patuloy na nangungusap ang Diyos sa ating panahon. May Pasko dahil may mensahe ang Diyos sa atin na mahal niya tayo. May nagkatawang tao si Jesus upang pagbayaran ang kasalanan natin. At ang mensahe ng Pasko ay merong power ang salita ng Diyos upang mabago ang mga buhay natin. Nabago tayo dahil nangusap ang Diyos sa atin sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar. At tinanggap kung sino ang tumanggap sa atin. Tinanggap natin si Jesus sa buhay natin.
Mga kapatid, nang tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, itinalaga tayo ng Diyos bilang kanyang tagapagsalita, bilang kanyang mga pare. Kung hindi kayo naniniwala sa akin na ito'y sinabi niya, basahin niyo Biblia. Nandun yun. Na tayo ay itinalaga niya bilang kanyang tagapagsalita. Yung ginamit nga sa English translation na matindi, ambassador. Tayo ay mga ambassador ng Diyos. At tayo ay mga hindi lang basta pare, we are His holy priest. Ano ang nais niya? Maging kanyang tagapagsalita. Tagapagsalita upang maipahatid ang kanyang mensahe sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya. Nitong Pasko, nais ng Diyos na ibahagi natin ang himala ng mensahe ng Pasko na may Jesus na nagkatawang tao upang pagbayaran ang mga kasalanan ng tao. Ito lang, simple. Ano ang sasabihin ko? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mensahe ng Pasko ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gayahin natin ang mga nasa larawan, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pwedeng one-on-one, pwedeng sa Bible study, sa iba't ibang kaparaanan. Ang Diyos ay nagsalita sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Tayo rin, maaari tayong magbahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar. Si Jesus ang may birthday sa Christmas, hindi naman tayo. Kaya ibigay natin na regalo kay Jesus yung ating pagbabahagi ng magandang balita sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Maligayang Pasko sa lahat. Thank you po, Tito Aldo, para sa mensahe. At bilang response po, patuloy po natin bigyan papuri ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at awitin natin ang Diyos Basta. Ginawa mong
chapter 9 and 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful. Tumayo po tayo lahat at aming awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mapo na po tayo. Para sa announcement, tawag po si John. Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag po tayo maalis pagkatapos ng ating panambahan dahil meron po tayong Christmas program na kung saan tayo po ay may lunch, meron din games, at meron din pong raffle. So huwag po tayo maalis pagkatapos ng ating panambahan at makipag-fellowship po tayo sa isa't isa. Patuloy po ang ating panambahan sa mga susunod na linggo. Next week po sa Doña Carmen, 9:30 a.m. pa rin ang ating panambahan. Ako po ang magiging worship leader sa umagang yun. At si Kuya Ken naman ng ating preacher kung saan ipapagpatuloy niya ang ating tema na Experience the Miracle of Christmas, Miracle of the Manger sa John 1. So, nasa naman po, 9:30 a.m. din ang panambahan. Si LJ Diaz, ang ating worship leader. At si Master Joel Roque naman ang magbabahagi ng mensahe, by loving one another, God plants gospel seeds in our believers. So, John 13:34-35. Para po sa lahat ng mga miyembro ng Praise and Worship Ministry team, hindi lang dito sa Doña Carmen, kundi pati rin sa Batasan, magkakaroon ulit tayo ng ating annual na worship night. Gaganapin ito sa January 9, Friday po ito, ang 7 o'clock p.m. dito po sa Doña Carmen. So lahat po ng mga kabahagi ng Praise and Worship Ministry team para po sa Doña Carmen at Batasan, kayo po ay inaantayahan na sumama sa gawain po na ito. Meron po tayo ng mga announcements dito sa Doña Carmen. Ang ating pong day of prayer ay nag-iba na po ang schedule. So every first and third Saturday na po siya, 7:30 a.m. po dito sa Doña Carmen. 7 o'clock naman po nagsisimula ang ating breakfast fellowship. So wala na po tayong online prayer meeting at every first and third Saturday na po ang ating day of prayer. Ang ating Kids Sunday School naman po ay every first and third Sunday at 8:30 a.m. Doon po sa baba ang sila sa Sunday School. So every first and third Sunday naman po. Para sa Batasan naman po, meron din tayong mga announcements. Ang Sunday Pabor ay magpapatuloy every first Sunday of the month after worship service sa Batasan Worship Hall para po sa mga youth. At ang Sunday School naman, ang schedule ng Batasan ay every second and third
Batasan Worship Hall. Meron po tayong ilang mga nag-celebrate ng kanilang anniversaries. So, December 22 po ay si Ate Annalyn at saka si Kuya Melvin Villanueva ay mag-celebrate ng kanilang anniversary. At ganun po si Ate Raquel at saka si Kuya Jose. 23 sila Ate Raquel at saka si Kuya Jose. At pagdating naman ng December 27, si Ate Ella at si Kuya Jason Tabo naman po ang mag-celebrate ng kanilang. Si Trisha and si Kendall ay 27. Mag-celebrate ang kanilang anniversary. Meron pa ba? Happy anniversary po sa inyong lahat. Meron din tayong ilan na nag-celebrate ng kanilang mga birthdays this week. So December 22 ay birthday ni Happy birthday again. So December 22 ay birthday ni Rochelle. At sa December 23 naman ay birthday ni Larry. Sa December 25, maliban kay Jesus, ay birthday ni Tolentino Cruz Tolentino, ni Ate Mayan Piray, at ni Marlene Almarin. At sa December 27 naman po ay birthday ni Raisa. Meron po ba tayong hindi nabanggit na mag-birthday this week? Sino? Sige, tapos na lang. Meron pa ba? Sino? Ikaw? Birthday mo? Sino si Potpot? Hi Potpot, happy birthday! Sige, awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday po sa inyo. Sige po, itaas po natin ang kamay ng first time po makapunta sa worship service dito sa Doña Carmen o kaya naman po sa Batasan. Ayan po, natutuwa po tayo ulit na makasama sila. Tita Oxy, po ulit ang mga kamay. Mommy Bernadette. Daddy Rogelio. Ariel. Okay, welcome po. Welcome po to Lord of Life. Meron pa po ba? Pupunta dito naman. Yes po, ano po ang pangalan? Fe. Ate Fe. Ayan, welcome po to Lord of Life. Meron pa po ba? Yes? Ayun, welcome po. Kaibigan po ni na Jack and Rochelle. Ate Zelda, welcome po to Lord of Life. Meron pa po ba? Tignan niyo po ang katabi ninyo. Ngayon niyo lang po nakita ang nilang na ito. Yes. Kapatid niya daw dyan. Ano pangalan? Ashriel. Ayan, Ashriel, welcome po to Lord of Life. Meron pa po ba? Ayan, mamaya po kung natin kalimutan na magkamayan bago po tayo mag-lunch. Sige po. Bago po ang ating pahuling awit, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Pwede po tayo tumayo lahat at tanggapin natin itong benediction mula sa salita din ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama, ngayong umaga, pinagdiriwang po namin ikaw na nagpahayag sa iyong mga nilikha. Salamat dahil hindi mo lang hinayaan na manatili kami sa aming kasalanan, kundi sa pag-usad ng kasaysayan ay nagpakilala ka sa mga nauna sa amin at buo mong ipinahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. At salamat dahil sa Kanya, naligtas kami sa aming mga kasalanan. At ngayon, meron kaming buhay. Nakasama ka, katulad ng
inintend mo na buhay para sa amin. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Tulungan mo kami, Panginoon, kung kami ay nag-aalinlangan pa sa pag-ibig na meron ka sa amin. At kung sa aming pagdiriwang may mga dahilan kung bakit hindi namin nararanasan yung pag-ibig na yun, na ituon yung aming mga isip, mga aming puso sa aming Panginoong Jesus. Ikaw na Diyos na nagkatawang tao para ipakita once and for all na mahal mo kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob sa mga susunod na araw, sa mga pagkakataon na meron kami, na yung aming nakita at naranasan dahil kay Kristo ay ipahayag din namin at ibahagi namin sa iba. At sa darating po na panibagong taon, gawin mo pong resolve ng aming puso. Maging buo sa aming puso ang desisyon na lalo ka pang kilalanin sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Ang sabi po ni Apostol Juan sa 1 John at mula po sa huling bahagi ng Hebreo, ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata, at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumula ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Pinapatotohanan at pinapahayag namin siya sa inyo na sa simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Ang Diyos na siyang pinagmumula ng kapayapaan, siya ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus na ating dakilang pastol, at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod niyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Jesucristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paligid. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagkuliwan. Muli, Merry Christmas at bago po tayo maghiwa-hiwalay, awitin po natin ang Joy with the World.